Today, papaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng nervous system. Bago tayo magsimula, gusto ko kayong tanongin, kayo ba ay familiar sa nervous system? I'm sure nakarinig na kayo ng ako ay ninenervous. Dahil ang nervous system ay isang bahagi ng ating katawan. O actually buong katawan na responsible sa bawat reaksyon na nangyayari sa ating katawan. Para madaling intindihin, ang nervous system ay isang pandaigdigang network ng telepono na milyong-milyong mga ugat o yung tinatawag nating neurons ay may kaugnayan. Dahil ito ay may kaugnayan, magkakaugnay sila, nagdadala ito ng iba't ibang mensahe or yung impulses sa isa't isa. At yung ibang telepono or yung telephone lines na tinatawag natin ay sabay-sabay na nagsesend ng mensahe. Parang satellite signal or yung tinatawag nating nerve impulses. Lahat ng impulses na ito ay pinaprocess at pinapalakas ng ating utak. At lahat ng impulses na yan ay ini-interpret ng ating brain. At kapag na-interpret na ng utak ang iba't ibang senyales na ito, ang output nito ay either paggalaw ng ating kamay, pag-turn ng ulo, o iba't ibang kilos o galaw na kailangan natin na ginagamit sa pang-araw-araw. Ang ating nervous system ay nahahati sa dalawa. Ito ang una, central nervous system, na binubuo ng ating utak at ng spinal cord. Yan ang nakikipag-coordinate ng bawat pag-orient ng ating katawan. Kung anong naranasan natin, pinagdadaanan natin, ang ating central nervous system ang nagpoproseso niyan. Kung tayo nag-aaral sa school, ang ating central nervous system ang nag-aasimula ng iba't ibang stimulus na ating natatanggap kung tayo nag-aaral. Number 2, ito naman yung peripheral nervous system. Ito ay binubuo ng lahat ng ugat na konektado sa ating nervous system. Ito yung mga ugat na matatagpuan sa ating mga skin o balat, sa ating mga kamay, paa, binti, o sa lahat ng lamang loob sa iba't ibang bahagi na ating parte ng katawan. Makikita niyo sa ating diagram, ang central nervous system ay ang ating brain and spinal cord at lahat ng mga neurons. Yan yung mga nakakonekta sa ating orange diagram sa ating nervous system. Yung dilaw naman, yan yung peripheral nervous system. Yan yung mga cranial nerves, yan yung mga ugat na makikita sa ating ulo, and spinal nerves, yan yung sa likod, and ang peripheral nerves naman, yan yung mga makikita sa ating mga kamay, paa, binti, at lahat na yan ay binubuo ng sensory neurons at motor neurons. Now, meron dalawang division ang central nervous system at peripheral nervous system. Ang isa dyan ay somatic nervous system. Ito yung responsible sa voluntary movements. Ang sample nito, kapag sinabi mong taas ang kamay, baba, sarado kamay, bukas, yan yung voluntary movements na tinatawag. Ang involuntary movements naman, yan yung paghinga, paggalaw ng mata natin, pagtibok ng puso, yan yung mga involuntary movements.
Ang ating autonomic nervous system ay nahati din sa dalawa, ang sympathetic at parasympathetic. Ang sympathetic ay naglalabas ng norepinephrine. Siya yung nagkokontrol sa mga fight for flight instinct na tinatawag or yung adrenaline rush or kumbaga survival mode. Ang parasympathetic naman ay naglalabas ito ng acetylcholine. Yan yung ating relaxation. Ito yung nag-relax sa muscles glands na tinatawag. Yan yung parasympathetic. Kung makikita nyo sa ating diagram, ito yung parang concept ng ating nervous system at peripheral nervous system. Ito ang pinaka-umbrella na binubuo ng ating nervous system. Under peripheral nervous system, meron tayong sensory and motor division. Sensory, yan yung mga ugat na nakadikit sa ating mga sense organ. Ang motor neuron naman, dyan nakadikit ang ating mga muscle. Now, ang motor division ay meron ulit dalawa, ang autonomic at somatic nervous system. Ang autonomic nervous system, yan yung nagkokontrol ng responses na hindi na natin nakokontrol. So, may sarili siya na control. Tulad ng pagtibok ng puso, paghinga sa ating lungs, etc. Ang somatic nervous system naman, ito yung nagkokontrol ng voluntary movements ng tulad na ating kamay, paa, yan, nakokontrol natin. Ang autonomic nervous system naman ay nahati sa dalawa. Sympathetic, yan ang nagpapagalaw sa ating katawan ay yung flight or flight nga, yung sinabi ko na survival modes or yung adrenaline. Yan yung sympathetic. Para sa parasympathetic naman, yan ang nagko-conserve ng energy ng ating katawan. Kumbaga, pinaparelax niya yung muscles o yung tinatawag na rest and digest response. Meron tatlong major parts ng homeostatic na nag-handle ng pag-react ng ating katawan sa stimuli na tinatawag or yung outside forces na nakaka-apekto sa ating nervous system. Nagsisimula ito sa tinatawag na sensors or tinatawag nating receptors. Halimbawa, nakahawak tayo ng mainit na kawali. Ang sensors ang unang makakadetect ng stimulus na yon. Siyempre, ngayon, ang ating skin o yung balat, makakaranas ng init ng ating kawali. Ito'y matatanggap ng integrator. At ang integrator na ito ay nagdadala ng signal or nagdadala ng response papunta sa ating effector cells. Usually, ang mga effector cells natin yan yung mga muscles. Na once na matanggap nito ang signal, tsaka magpaprocess ang brain na mainit yung kawali. Yan ang tatlong major parts ng homeostatic system. Kung paano natin nakaramdaman o malalaman na mainit yung kawali, all the way to our response, na syempre, tayo ay magwi-withdraw sa ating kamay sa kawali dahil sa mainit. So, I hope may natutunan kayo about sa nervous system. That's all.